What's up? My name is Mikkel Yobo and welcome to the Bonsai Experience. Pag-uusapan natin today yung tungkol dun sa pinost ko dun sa group natin sa Bonsai Institute. Shoutout nga pala sa inyo dyan. Kasi marami nag-post, marami nagtatanong tungkol sa paano mag-ripat, paano mag-wire, paano mag-prune, ng materyales para gawing bonsai. So today, i-explain ko sa inyo, papakita ko rin sa inyo kung paano ginagawa ko kapag nakakuha ko ng materyales. So lahat ng gagawin ko dito sa video na to, i-explain ko siya isa-isa. Kada ginagawa ko, merong explanation para maintindihan nyo kung bakit at paano yung dahilan kung bakit ko siya ginagawa. So ito na nga, simulan na natin. So yung materyales na napili ko, meron ako ditong Juniper procumbens nana. Isa to sa mga paborito ko na species ng bonsai. Kasi bukod sa maganda yung foliage niya, foliage meaning yung mga dahon, yung ganito, yung pagkakakumpol ng dahon niya. Excuse me. And maganda yung mga sanga niya. Kasi pwede mo siyang gawan ng gin or shari. Ang gin and shari, yun yung parang dead wood, Yun yung parte ng puno na pinapatay para magkaroon siya ng magmukhang matanda yung puno. So may nagtanong sa akin una, paano daw ako pumipili ng specimen kapag magbobonsai ako. So ang pinipili ko, kapag malago yung dahon niya, yung maraming stem, marami siyang stem, para makapili ako kung ano yung gagamitin ko na para sa final design ng bonsai. Pangalawa doon, pinipili ko yung maraming dahon para alam ko na healthy yung puno. Lastly, pag nakita ko na healthy yung puno, maraming sanga, ang chine-check ko yung yung trunk. Kasi ang bonsai mas maganda kapag makapal yung trunk ng puno mo. Mas magmumukha siyang maliit na version na parang maliit na purong ganun, 'di ba? Kasi makapal na yung trunk, ibig sabihin may edad na yung puno, matanda na yung puno. And binibigyan yun ng mas magandang image kapag nandun na siya sa finished pot, yung bonsai pot mo. Okay? Mag-prepare ka muna bago ka gumawa ng bonsai mo. So, ano ba mga kailangan na tools? Okay? Meron ako isang video sa YouTube, yung naunang video ko dito. Dinidescribe yung mga iba't ibang klase ng tools na pwede mong gamitin sa pagbobonsai. Ang bonsai kasi, di ba, puno siya, hindi siya houseplant. Okay? Iba ang pag-aalaga mo sa puno, iba yung pag-aalaga mo sa halaman. Pag nagro-root reduction ka, anong season, titignan mo muna, anong season na ba ngayon? Summer, winter, alam mo yun, ganun. Tong puno na ba to nakaka-survive kapag binawasan ko ng ugat ngayong season na to? Okay? Kasi for example, yung ganito, yung mga evergreen na ganito, hindi lahat actually. Kasi may mga evergreen na pag ginalaw mo yung ugat, namamatay. Say for example, yung Satsuki azalea. Ang tamang pagkakapronounce is Satsuki azalea. Okay? Kapag hindi mo siya ni-root reduction sa tamang season, mamamatay yung halaman. Meron tinatawag na dormancy ng halaman. Pag sinasabing dormant, yung halaman, yung puno, yun yung time na hindi siya lumalago or parang natutulog yung halaman. So yun na nga. So kunyari, ito, kasi ang juniper dito sa California, all year round siya. Pwede mo siyang bawasan ng ugat any time of the year. Hindi siya namamatay. Pwede mo siyang bawasan ng ganito, ng foliage. Hindi siya namamatay. Ang rason lang kaya namamatay yung mga ganitong puno o yung ibang bonsai kasi hindi ko wala akong masamang ibig sabihin, pero may mga tao kasi na gusto nila gawing house plant ang bonsai. May mga, okay, pero hindi lahat. Sabihin natin 95% ng bonsai dapat outdoors kasi puno siya, hindi siya house plant. Umpisahan na natin to. So ang gagawin ko, since nasa siya, yung kape ko nandun. Teka, time first. Sarap! So, ganito. Una kong titignan,
Gaano ba karami yung stem niya? Ano yung mga pwede kong gamitin, right? And ano yung mga dapat kong tanggalin. So, okay. Tatagalin ko na lang siya. Okay. Gusto ko siyang matanggal sa pot muna. Okay? So, ginagawa ko, pinupush ko siyang ganyan. Again, di ba? Ganyan. Tapos, taob. Okay? Boom! Panis! Di ba? So, ang pwede natin gawin ngayon, next step na gagawin ko, is lilinisin ko muna to. Okay? Tatanggalin ko yung mga hindi kailangan. So, Miko, paano mo malalaman kung anong hindi ko kailangan? Madali lang yon. Lahat ng foliage, okay, yung mga dahon na ganito. Say for example, tingnan mo to. Okay? Ganyan siya. Nakita mo ba? Okay. So yung mga ganyan, nakikita mo itong mga dahon sa ilalim, tinatanggal yan. Okay? Itong mga nasa taas, mini-maintain. Bakit? Kasi, mas maganda tignan. Ganun kasimple. So, itong mga nasa ilalim, lahat na nakatutok pababang diretso, lahat na nakatutok pataas diretso, tatanggalin lahat yun. Okay? So, itong mga to, nakapababa. Okay? Or pag di mo mabunot, syempre, tanggalin mo. Maraming mga ganito. Nakita mo ba? Yung mga parang nabubulok. Kasi, hindi naaarawan. Pag tinutubigan mo, tapos hindi naaarawan, nabubulok. Kaya binabawasan natin yung foliage para lahat ng parte ng stem at saka yung trunk niya naaarawan. Healthy yung puno. Diba? So yan, kita mo, ang daming mga brown. Okay lang yun. Hindi ibig sabihin nun napatay yung puno or hindi healthy yung puno. Ibig lang sabihin nun hindi naaarawan. So, meron din mga nagtatanong bakit daw mahal ang bonsai. Diba? So nakikita nyo ngayon, medyo matagal siya gawin. Unless sa talagang, alam mo na yung ginagawa mo, pwede mo siyang magawa within less than 15 minutes. By the way, ano nga pala ha, welcome kayo mag-comment or magbigay ng suggestion para magawa natin ng mga video. Ako kasi hindi ko lang kasi nagugustuhan ng ibang tao na kapag, alam mo yun, gusto mong matuto, imbis na turuan ka, tinatawanan ka pa. Diba? Imbis na turuan ka ganyan, sinisigawan ka, imbis na, alam mo yun. Ako gusto ko lang namang matuto. Meron nagtuturo sa akin dati parang tanga dahil porque hindi ko alam yung ginagawa niya o yung tinuturo niya sa akin. Ibig sabihin nun sa kanya, tanga na ako. Diba? Lalo na yung mga taong mahina ang loob. So sinusubukan lang nila na matuto, tinatawanan pa sila or alam mo yun. Ayoko nang ganun. Walang ganunan, bro. Lahat tayo dito estudyante. Lahat tayo dito pantay-pantay, di ba? Hindi pwede porke mas magaling sila. Alam mo, tatawanan ka, hindi ka na nila tuturuan. Something ganun. So, gusto ko dito sa channel natin, pantay-pantay tayo. Okay? So ngayon, unti-unti na natin nakikita to. Yung trunk niya. Okay? So maganda yung pagkakatubo. Okay? Meron siyang shape. Ang gagawin ko, nasaan na yun? Itong rake. Tatanggalan ko ng dito unti-unti. Okay? Ng lupa. Para makita ko. Dahan-dahan lang ha. Huwag mong sisirain yung ugat kasi nako, pag sayang. Kawawa yung puno. Unti-unti ko siyang tatanggalan ng lupa para makita ko yung nebari. Ang nebari is a Japanese term for yung ugat na makikita mo nandito. Ay, sorry. Medyo lumalabas na pero yung ugat sa ibabaw ng lupa. Okay. Itong ginagawa ko, mas nililinis ko pa siya ng konti. So makikita mo. Teka. So yung mga ganyan, okay? Yung mga dahon sa gitna ng trunk. Yung kunyari ito yung yung trunk, 'di ba? Dito sa gitna. Dumi ng isip nyo, walang ganyan. So yung dito sa gitna, merong mga tumutubo dyan na dahon-dahon.
So, yung ginagawa ko, pag may mga dahon na nakaganyan, kunyari, tapos ito yung gusto kong i-keep, ito yung stem, ito yung bandang trunk niya. Tinatanggal ko to. Okay, pak! Ganon. Bakit? Kasi mas malinis siyang tignan. Kapag yung hindi mo pwedeng gawing front kapag nakatutok mismo sa'yo, yung foliage or yung sanga ng bonsai, kasi syempre parang alam mo yun, ang pangit. Okay? It doesn't give you, pag tinignan mo kasi ang bonsai, peaceful, I mean, nature, ganon. Hindi siya nakakatakot. It's supposed to give you peace. It's supposed to give you zen energy. Okay? Hindi yung parang, oh shit, may sanga. Alam mo yun, hindi ganon. So, hahanapin mo ngayon ang front ng puno. So, usually, ang ginagawa kong front ng puno is yung kung saan ko nakikita yung, tawag dito, yung trunk niya. Okay? And, tinitingnan ko rin yung, from top to bottom ang technique ko. So, kunyari, ito tinitingnan ko, maganda yung flow niya, di ba? So, ang gagawin ko lang, tatanggalin ko lang tong ganyan. Pwede na, okay? And then, i-style mo lang, lalagyan mo lang ng konting wire, ganyan. So, tinitingnan ko, ito yung magandang part ng foliage niya. So, ito ang gagawin nating front. Okay? So, since ito, hindi natin gagamitin, pwede mo siyang iklian. Okay? Siyang iklian ng ganyan. Okay. So pag magka-cut ka, wag mong ika-cut doon sa gitna ng, kunyari ito, nakikita mo yung ganyan. Wag mo ika-cut dito. I-cut mo siya doon sa mismong stem. Okay? So kunyari ito. Nakikita niyo yan dito. Itong stem ang ika-cut ko. Okay? Yan o. Para ma-maintain yung health nung nung dahon na natitira doon. Okay? So, ang mangyayari niyan, ito. Titignan mo yung movement. Okay? Ng puno, hindi basta bend ka lang ng bend na gano'n. Titignan mo kung saan papunta yung puno. Okay? Since ito, mas heavy yung dito sa part na to. Mas heavy yung dito sa part na to. Okay? Kaysa yung foliage dito. Dito yung magiging movement natin pag ganun siya eh. Okay? So, ito. Nalagyan na natin siya ng tawag dito. Wire. At least half ng ng stem na paggagamitan mo. So kunyari, yung stem is parang lapis, yung kapal. Kalahati ng kapal ng lapis na yun yung gagamitin kong wire. Okay? Bakit? Kasi kung masyadong manipis, hindi niya kaya yung stem. Alam mo yun, babalik lang sa dati. Pero kung kalahati ng kapal ng stem, yung gagamitin ko, pwede niyang kaya niyang makontrol yung stem or yung trunk ng puno. Okay?
Ito masyadong mababa to. So, tatanggalin ba? Yung lagi ang tanong mo, tatanggalin ko ba o hindi? I-keep ko ba siya? Pwede kong gawin dito, pwede natin siyang gawing gin. Okay. Natin siyang gawing gin. So pag magji-gin ka, tinatanggal ko lahat ng foliage niya. Tinatanggal ko yung mga nasa baba. Mas malinis kasi tingnan. Whereas kung parang ano, pag yung kabulbul, ang pangit tignan, diba? Dapat shave yung puno. Huwag madumi yung isip mo. So yan. Ito. Okay, yan. See? Malinis tingnan. So nagmumukha na siyang ano, diba? So ito, paggawa mo ng gin, ginagawa ko, ang gin is yung patay na ano, diba? Patay na part ng puno. So yan. Natanggal ko muna yung pinaka ano niya. Hindi ko kinakat ha. Kunyari, ito yung gin. Natanggal ko muna yung dito sa malapit sa trunk. Inihiwaan ko siyang ganun para pag hinata ko yung mga balat dito, hindi siya sasagad dito sa mismong trunk. Hindi masasaktan yung puno or yung part na gusto mong ano. So meron ako ditong gin plier. Okay. Ay, hindi pala. Sorry. This is a concave cutter. Okay. Para matanggal ko tong ano. So ang gagawin ko, ganyan. Halfway. Hindi masyado. Para lang matanggal yung balat. Okay. Ayan o. Nakikita mo ba? Okay. Natatanggal lang yung balat. Pwedeng gamitan mo ng kutsilyo. Nasa sa'yo yun kung anong mas komportable sa'yo. Yan. Hanggang sa makita mo yung mismong kahoy, hindi yung parang tissue. Okay? Hindi yung tissue ng sanga. Meron akong kutsilyong ginagamit para, ano ba yan? Minsan, ayan, pwede naman siyang hatakin. Hatakin mo yun para hindi masaktan o hindi masira yung ginagawa mo. Pag ganito, sinusubukan kong i-twist ng ganito, matanggal. Kung hindi matanggal, yun, gamitin mo kung ano yung tool na tingin mo na magiging effective. Ayan, patanggal. Boom. Okay. Buti na lang, tinanggal natin. Medyo nabubulok pala itong sangang to. Yan. So, yan. Ito pang isa, meron pa siyang isang sanga dito na maliit. Pwede natin gawing gin. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Hindi mo naman kailangan tanggalin ka agad-agad yung sanga eh. Kasi kung, kunyari, yung punong specimen mo eh, merong hardwood siya, pwede mo siyang gawing gin. Mas maganda tingnan. Ayan, itong nag-iisa sa mga dahilan kung bakit napakamahal ng bonsai. Kasi ang tagal gawin. You know? Nung kayong bibili pala ng mga nakikita nyo dyan sa gilid-gilid na pinagkumpol-kumpol or alam mo yun, na parang halaman tapos sasabihin nila bonsai. Hindi bonsai yun, scam yun. Okay? Kahit 500 lang siya or ano, I mean, hindi mo naman pwede madaliin ang bonsai. It takes time. Okay?
Yan. Kaya natatagalan tayo sa video kasi ine-explain ko kada ano eh. So, gusto mo talaga matuto, listen. Yan. So ngayon, nakikita mo, nagkakaroon na siya ng shape. Right? Pero dito, mas maganda siguro kung ano yan siya. Ako mahilig ako sa windswept, which is yun ang pinakamahirap actually na gawin sa bonsai. Kasi, ano siya eh, freestyle eh. Di ba? Paano mo ba gagawin parang hinangin? Di ba? So ito, baba mo ng konti. Yan. Okay, so dito naman sa kabila, meron tayong mga stem dito sa likod. Okay, ano ang gagawin mo dyan? Ngayon, ganun uli. I-check mo yung kailangan mo, i-check mo yung hindi mo kailangan. Paano magmumukhang puno to, you know? Dulo ng ano, iwaan ko siya para madali siyang mabalatan. Okay. So again, kung wala kayong mga tools na ganito, pwede mong gamitin yung kutsilyo. Okay, so dahan-dahan ka lang, unti-unti mo lang siyang balatan. Ganyan. Dali papakita ko sa inyo. Gin. Okay, ayan. See? Para siyang tanggalan. Kasi ang main purpose ng gin is parang maliban sa nagmumukha siyang luma, yung nature kasi, ganun lang ginagawa niya. Parang, tinamaan ng kidlat to. Alam mo yung ganung klaseng effect sa puno. So ito, nakatayo diretso, tanggalin yan. Ito, tanggalin mo to. Kasi nasa trunk siya. Hindi mo kailangan yun. Ito, nakatutok sa baba. Mas malinis tignan. Ayan, nagsisimula na magka-shake. Okay? So ito, kung hindi ako nagsasalita, kung tuloy-tuloy lang akong gumawa, hindi ako nag-i-explain. Kaya ko siyang gawin ng 15 minutes. You know? Depende rin kasi yun sa ano mo eh. Sa technique mo. Boom, shake. Nice. So, tanggalin na natin to kasi nasa harap eh. Ito, nasa likod. Ayan. Pwede natin i-wire yan. Gaganon yan. Okay. Ito medyo... Ngayon, itong mga tinuturo ko sa inyo dito sa video, matututunan nyo to habang nagtatagal. Napapractice mo siya. Pabilis ka ng pabilis. Again, kaya lang tayo natatagalan ngayon is because nagsasalita ako habang gumagawa. Okay? Mga sabihin na, tagal naman yung gawin yan. Kasi, kala ko ba, pro ka, ganyan. No one said I was a pro. Okay? Magaling kasing iba eh. Yan. Okay. So, meron ka ng shape. Ito, baba mo ng konti. Okay. Semi-cascade ang gagawin natin. Ito, pwede mo rin tong i-wire. Gawin natin siyang... Lagyan din natin siya ng wire para... mas maganda.
Ito gagawin natin gin. Nabuhay pa kayo? So ito malambot siya, pwede mo siyang balatan by hand. Ngayon, para hindi mo na kailangan yan, tawag dito, gamitan ng blade or kahit ano, para hindi masaktan yung puno. Okay? So ito nakatutok pababa, tanggalin na yan. Nakatutok pataas. Yan. So ngayon, gagawin lang natin is pagmumukain natin luma. Okay? Pak! Masyado sa likod to. Okay. Galing. Boom. Lumilinis na siya. Diba? So, mangyayari dyan, okay, gin. Ganun uli. Again, kung magtatanggal ka ng sanga, try mo munang gawin gin. Kasi malay mo maganda nga yung itsura niya as a gin. At least hindi siya nasayang, di ba? Pero kung tinanggal mo, pinutol ka ng putol, hindi mo muna ina-assess, hindi mo muna tinitingnan, wala, talo ka dun. So medyo cascading to. Ay, dito pala. Dito pala yung harap. Yan. Okay. Ito, over pa natin to. So, pwede mo siyang iipit na lang na ganyan. Kasundan mo na lang yung wire. Or yung stem. Yan. So, ganun ulit. Back, front, lower, and up. So, yan na siya. Okay. Yung repotting. Okay. So, inayos natin siya, ganyan. Bago tayo mag-repot, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng torch. Okay. So, itong mga gin na to, tinotorch ko siya para magmukha siyang luma. Okay. So, for example, ito. Ganyan. Diba? Huwag yung ingat ka kasi huwag yung mismong halaman. Okay. Okay, gin.
yung gin ang inaano mo para magmukha siyang pinagdaanan na ng panahon. Okay? So, ingat ka lang. Pwede mo namang ingat yung puno. Ganyan. Pwede mo namang para hindi tatamaan, di ba? Ang gamit nila is metal toothbrush. Pero since maliit lang tong puno, hindi natin, alam mo yun, ito yung ginagamit ko para i-brush siyang ganyan. So yun, binabrush natin siya para matanggal yung mga hindi natin kailangan na elements, right? So obviously nakita nyo naka-gloves ako kanina. Safety first. Okay? Tanggalin yung mga hindi kailangan. So gagawin natin bago mag-repot. Tinitingnan ko muna kung tapos na ba. Siyempre, para pag nirepot mo siya, hindi mo na kailangan galawin ulit. Okay? So ngayon dito, sa pot natin, okay, kumukuha ako ng wire na ganito. And then, makikita mo may butas siya. Pipili ka ng pot, dapat yung maganda yung drainage. Para pag diniligan mo diretso sa baba yung tubig, hindi siya tawag dito, nai-stuck doon sa mismong halaman. Sa halaman, sorry. Sa mismong pinakababa. Kasi mangyayari, mabubulok yung ugat. Okay? So nilagay ko yung wire sa ilalim. And then pag ganyan, ginaganyan ko siya para magstay in place. Okay? Ang mga bonsai pot kasi, ang parang totoong bonsai pot. Ito, training pot pa lang to eh. Ito meron ako sample dito. Ano lang to eh, parang practice. Dapat ganito yung itsura. Okay? So itong mga drainage holes yan. Okay? Lalagyan mo siya ng metal na ganito, strainer ang tawag. Okay? Gugupitin mo to, syempre yung kasya lang dyan sa butas. Okay? Lalagyan mo siya ng wire para hindi maalis. And then, itong apat na to, dyan mo ipapasok yung wire. Okay? Ang purpose nitong wire na to, so nakaganyan siya, is para i-hold niya yung bonsai. Okay? Gaganyan mo siya, tapos ito-twist mo to. Para i-hold niya yung bonsai, yung root niya, dun sa mismong pot. Para hindi siya obviously malaglag, kasi maliit lang yung pot, or kulang sa lupa. Naka-stay siyang ganun. Protected. Yan. Pupush ko dito sa ilalim para naka-flat. Okay? And then, gaganyan ko siya. Okay? See that? So ngayon, since ito, malaki yung root ball niya. Okay? Paano magkakasya ngayon dito yan? Ginagawa ko, kinukuha ko tong rake. Hindi ko na siya tinatanggalan masyado ng ugat or pinuputulan. Okay? Nagawa ko, ginaganyan ko lang pailalim. And since ito medyo na siya, actually you know what, pwede mo siyang ganito. Okay. Mas madali. Kasi ayoko masyado nagtatanggal ng ugat. Dahil obviously, pag ginawa mo yun, manghihina yung puno. Di ba? So yan, medyo na siya, loose. Etong fork or rake, gamit ko para matanggal yung excess na lupa. So yan, ko na yung mga excess na lupa. Ngayon, ang kinikip ko lang na ugat is yung mga maliliit na ugat. Kasi yung maliliit na ugat, yun yung kumukuha ng nutrients, or yun yung dun kumakain. Yun ang gamit ng puno para kumain. And itong makapal lang na to, yung taproot, ang tatanggalin ko. Okay. Hindi ko tinatanggal tong mga maliliit kasi like what I said, dyan sila, yan ang ginagamit nila para kumuha ng nutrients. So next na gagawin ko,
Kita mo ganito, hindi mo ilalagay diretsong ganun, okay? Nilalagyan ko to ng graba, okay? Mga maliliit na bato. So for example, ganyan, okay? Maliliit na batong ganyan, okay? Ulang pa nga ito, ayan. Graduin mo na walang natitirang buhangin or kahit ano para hindi mahaharangan yung ano, yung ilalim ng pot. Okay? So maliit na batong ganyan para may drainage. And then susunod na ilalagay ko is yung lupa. Okay? So yung lupa, ilagay ko ng ganyan konti. Okay, yung lupa hinahaluan ko rin ng graba para hindi siya purong lupa lang. Alam mo yun? Ganon din ang dahilan nun para mas madaling mag-drain yung tubig. Hindi mariretain. Kasi ang puno, actually mas madali. Kaya kahit anong halaman, madaling yung ugat. Madaling mabulok. Kapag nababa sa tubig. So ngayon, nakikita mo may graba sa ilalim. Ngayon may lupa dito. Ang gagawin natin dyan, ganyan na. Ngayon, pipili ka anong front ang gusto mo ng pot. Obviously, yung palapad. Okay? So, yan. Pag ganyan. Okay? Ngayon, yung halaman natin, nandito. Boom. Ganda. Ngayon, subukan mo siyang pagkasyahin. Right? Okay, masyadong may taproot pa rin siya. Okay, natanggal ko na yung makapal na part. Okay? So, konti lang yun. Hindi ko masyadong kasi ayaw ko talagang tanggalin tong yung ugat niya. I mean, ba't tatanggalin yung ugat, diba? So, tinatanggal ko lang yung excess na lupa. You know? Para flat siya. Hindi siya nakaumbok. Yan. Okay. So, boom. Kita mo, pwede na siya. So, yan. Nagawa ko, ini-spread ko yung ugat niya. Para lang hindi nasa isang lugar. Boom. Kita mo? Ngayon, yung sinasabi kong pag-wire. Okay, nailagay mo na siya sa pwesto. Okay. Gitna na ba? Nasa gitna na ba siya? Okay na ba? Alam mo yun? Iwa-wire mo ngayon ito. So yan, titwist mo siyang ganun para ma-hold down niya. Okay. So yung hindi ko na kailangang wire dito sa ibabaw, tinatanggal ko na kaagad. Kasi panggulo eh. Meron kang plies, mas madali. Yan. Mahigpit na siya. So, yan na yung una. Okay. Ngayon, yan, pangalawa, dito, depende kung paano eh. Usually, baba lang. Kaso dito, hindi ko masyado. So, nalagyan ko siya dito. Ng wire. Ganun uli. Ito-twist mo siya kasi ang ginagawa ko. Diba yan yung wire. Okay. Nakaganyan siya. Ito-twist mo tong ganyan. Naka-X. Tapos, hawak mo siyang ganyan. Ginaganon ko siya. Okay. Hanggang sa pinakamahigpit. Hindi naman pinakamahigpit. Yung mahigpit lang siya pero hindi siya ganun kahigpit. Para hindi masakal yung yung puno. Kasi pag nasakal yung puno, obviously, nasasaktan yung niya, ugat. Eh, patay. You know? Sumuli yung kasi nagalaw, di ba?
Ganyan ang gusto mo. Okay. Gagawin natin semi-cascade. So ngayon, gusto mong lagyan ng lupa dun sa ilalim niya. Pwede mo naman ingat muna itong mga to kasi ilalagay mo lang naman siya in place later. So ito yung part na crucial, okay, sa mga crucial parts. So ang ginagawa ko, meron akong metal chopstick, okay. So nilagay ko yung lupang ganun, nakaset na siya, di ba? Ngayon, siguraduhin ko na may lupa sa ilalim ng ugat. So ang gagawin ko, gaganon ko siya, okay. Nakita mo, nalalaglag yung mga di ba yan, may butas. Meaning, pumapasok sa loob. Pinantutulak mo tong chopstick, pumapasok sa loob, sa ugat niya. Okay. So, dapat isang part lang at a time para masigurado mo na walang butas, walang hangin sa loob. Kasi, kapag hindi mo nalagyan ng lupa yung ilalim, posible na, posibleng mabulok or mamatay yung ugat kasi nakatenga lang siya, wala siya sa lupa. Ayan. Matutuyo, mamamatay. Semi-cascade. Okay. Nakikita mo, okay. Pwede mo siyang i-adjust ng konti. Okay. So, for example, this one, pwede mo siyang i-adjust para mas makita mo yung nasa likod. Lagyan mo ng maraming movement yung stem para mas maganda tignan. Kasi yun ang nagdadala sa bonsai. Okay. Dahil lang. Okay. So yan na yung initial niya, na itsura niya. Okay. Ganyan. Tapos sa likod. Actually, mas maganda nga ata ito eh. Right. So, actually, kahit ano sa kanila, pwede mong gawing harap. This one, or this one. So, nasa sayo na yun. Okay? Ngayon, what I would do next is, ang gagawin ko, didiligan ko siya from taas. Okay? Tapos, lalagyan natin siya ng mga gusto nating ilagay. Kunyari, yung moss or bato, something like that. Pero before that, again, konting linis. So, meron ako ditong maliit na walis. Okay. Nagawa ko para makita yung nebari. Okay, itong ugat. Tatanggalan ko siya ng excess na lupa. Okay. Yung wire, kung di mo may tatago yung wire, that's fine. Pwede mo naman lagyan ng moss or kahit. Kasi training pot pa lang naman to. Hindi pa ito yung finished product na pwede mo nang ipang show. Okay. Ito yung palalaki mo pa lang.
Ngayon, ang gagawin ko, like what I said, didiligan ko siya. Okay? And then, papakita ko sa inyo naman kung paano maglagay ng moss. So, natapos na siyang diligan. Ngayon, as you can see, medyo basa pa siya. Right? Tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng moss. Yung mga ganito. Ginagawa ko, tinatanggal ko lang yung mga patay na. And then, ilalagay ko lang siya dito sa ganyan. Right? Tapos ipo-push down ko siya. Huwag kang matakot kasi ang lumot, immortal ang lumot eh. Okay? Kahit anong gawin mo sa lumot, mabubuhay at mabubuhay. Bakit mo lalagyan ng lumot? Una sa lahat, tumutulong yung lumot para ma-maintain yung moisture ng halaman. Lalo na pag mainit. Okay? Ngayon, natanggal ko yung mga extra lupa. Tapos, lalagay mo siyang ganyan. Push down. Huwag kang matakot. So, pag naglalagay ka ng lumot, sa lupa lang, wag mo lalagyan ng trunk. Okay? Kasi ang mangyayari dun sa trunk, mabubulok dahil magiging sabi ko nga pang moisture, 'di ba? Para meriting. Eh ayaw mo na maging moist lagi yung trunk kasi mabubulok. Kasi hindi naman ugat yung trunk eh. You know. Yung cambium niya, lahat na alam mo yan. Cambium is yung sa bandang balat ng puno. Hindi siya kailangan kasi matuyo. Okay? Hindi lang siya laging basa. Hindi masasaktan yun. Hindi rin masasaktan yung puno. Actually, tinutulungan mo pa yung lupa na mag-settle in. Tinutulungan mo pa yung lupa na mag-settle. So, two birds, one stone. Diba? So, pag magtutubig ka, galing sa taas. Okay? Huwag masyadong malapit sa ugat. Pwede naman, pero dapat soft lang yung shower ng tubig, hindi masyadong malakas yung pressure. Pag kasi ganun, syempre masisira. Yeah. Lahat sa bonsai, common sense lang. So nakikita mo yung tubig, ina-absorb niya. Ay tubig, yung lumot, ina-absorb na yung tubig. So, kasi may mga lupa kasi na kapag tinubigan mo, hindi na-absorb ka agad. At hindi ka na magdadalawang isip na na-absorb niya kasi may lumot. Yung lumot mismo nag-absorb. Pag sobra, pumapasok sa loob. So, napupunta ngayon dun sa lupa. So, since natubigan mo na, i-push down mo ulit one last time. Okay? Para ma-make sure mo na nakasettle yung lumot. Okay? Yan. Para magmukha siyang talagang wow, ang luma na, may lumot na eh. You know? Boom. So yan na siya. You know? Don't forget to subscribe.